Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Ako po ang inyong lingkod at sa hapong ito, samahan niyo akong muli sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Sinasabi nilang ang oras ang pinakamahalagang regalo. Ngunit paano kung hindi ang oras, kundi ang simpleng pananatili, ang tapang na manatili sa tabi ng isang taong nawawalan na ng pag-asa? Ang siyang tunay na makapagliligtas sa isang pusong wasak? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Isang pamilyar na tunog ang muling narinig ni Hiraya. Ang malakas at walang pakiramdam na pagsara ng pinto sa kanyang harapan. Pang-sampu. Ito na ang pang-sampung kumpanya na tumanggi sa kanya sa loob lamang ng isang buwan. Naramdaman niya ang pagtulo ng pawis mula sa kanyang sentido, kasabay ng panunuyan ng sikat ng araw sa kanyang balat. Parang buong mundo ay sinasabing wala na siyang puwang. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Nandoon pa, ang nag-iisang barya na natitira sa kanya. Pinag-isipan niya kung saan siya dadalhin nito. Sa isang pirasong tinapay na magiging ang mga laman ng kanyang sikmura o sa pamasahe sa bus pawi sa isang kwartong walang laman. Nasisingilin na naman sa katapusan ng linggo. Napabuntong hininga na lamang siya. Ang pag-asa ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Habang naglalakad siya sa tabi ng maalikabok na kalsada, naramdaman niyang nag-vibrate ang luma niyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Inaasahan niyang isa na namang paalala ito mula sa may-ari ng inuupahan niya. Ngunit nang buksan niya ito, kumunot ang kanyang noo. Miss Hiraya Alcantara, you are invited for an interview. Position, Private Child Specialist. Location, Hacienda Dalisay. Please come at 3 p.m. today. The salary is non-negotiable and significantly above standard rates. A car will wait for you at the corner of San Mateo intersection. Napatanga si Hiraya. Hindi siya pamilyar sa pangalan ng hacienda at lalong hindi siya nag-apply para sa posisyong ito. Private Child Specialist? Ang salitang iyon ay parang isang multo mula sa nakaraan, isang buhay na pilit na niyang tinatalikuran. Ngunit ang mga salitang significantly above standard rates ay tumatak sa kanyang isipan. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dasal o isang masalimuot na bitag? Wala siyang pagpipilian. Ang baryang nasa kanyang bulsa ay tila bumubulong. Subukan mo. 3:00 ng hapon, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Eksakto sa lugar na sinabi sa text. Tahimik ang buong biyahe. Ang tanawin ng magulo at maingay na syudad ay dahan-dahang napalitan ng mga hilera ng luntiang puno at malalawak na lupain. Hanggang sa huminto sila sa harap ng isang naglalakihang bakal na tarangkahan. Dito nakaukit ang mga salitang Hacienda Dalisay. Ang lugar ay marangya, ngunit may kakaibang bigat sa hangin. Ang mga hardin ay perpekto ang pagkakaayos, ngunit walang maririnig na halakhak ng mga bata. Ang bahay ay parang isang palasyo, ngunit ang mga bintana nito ay tila mga matang nakatingin nang walang emosyon. Isang matandang kasambahay ang sumalubong sa kanya at ginabayan siya papasok sa isang malawak at madilim na opisina. Ang amoy ng mamahaling libro at lumang kahoy ay tumambad sa kanya. Sa likod ng isang malaking mesa, isang lalaki ang nakaupo, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin. "Maupo ka," malamig na sabi nito. Siya si Kael Dalisay. Hindi kailangang ipakilala. Ang kanyang mukha ay pamilyar sa mga business magazine. Matalim ang mga mata, matigas ang panga, at may aura ng kapangyarihan at kalungkutan. "Hiraya Alcantara," sabi ni Kael. Binabasa ang isang papel na nasa kanyang harapan, ngunit hindi pa rin tumitingin sa kanya. 28 years old. Simple credentials. Walang namumukod tangi. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "I need someone to fix my children," diretsong sabi ni Kael.
Sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. My twins, they are broken. Since their mother died, I have hired the best therapists, the most expensive doctors. They all failed. I need results, Miss Alcantara. Hindi ako nagbabayad para sa effort, nagbabayad ako para sa resulta. Habang nagsasalita si Kael, napadako ang tingin ni Hiraya sa malaking bintana sa likuran nito. Sa malawak na hardin, nakita niya ang dalawang bata, isang babae at isang lalaki, ang kambal. Nakatayo lang sila sa ilalim ng isang puno, hindi gumagalaw. Parang dalawang manikang porselana na iniwan sa gitna ng damuhan. Ang kanilang mga mukha ay blangko. Ang kanilang mga mata ay walang kislap. Sila si Tala at Sinag. At sa isang saglit, nakita ni Hiraya ang sarili niya sa kanila. Isang kaluluwang naliligaw at nawalan ng liwanag. Here is the contract, sabi ni Kael, itinulak ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Read it carefully. The salary is there. The rules are there. All non-negotiable. Binuklat ni Hiraya ang mga papel. Ang sahod ay sapat para mabago ang kanyang buhay. Ngunit isang particular na sugnay ang kumuha ng kanyang atensyon. Article 4, Section 3. The employee is strictly prohibited from forming any personal or emotional attachment to the children. The relationship must remain professional at all times. Napatingin si Hiraya kay Kael, naguguluhan. Paano mo tutulungan ang mga batang wasak kung hindi ka bubuo ng koneksyon sa kanila? Tila nabasa ni Kael ang kanyang iniisip. Emotional attachment is a liability. It clouds judgment. I am hiring a specialist, not a new mother. Isang malamig na kirot ang gumuhit sa puso ni Hiraya. Ngunit ang imahe ng baryang nasa bulsa niya, ang banta ng pagpapalayas sa kanyang tinitirhan, ay mas malakas. Itinuro ni Kael ang huling pahina. Kung tatanggapin mo, pumirma ka, but I have to warn you. Humilig ito pasulong. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Hiraya ang bigat ng bawat salita nito. Kung mabibigo ka, hindi ka lang basta aalis. Pipirma ka rin sa isang kasunduan na hinding-hindi ka na muling magtatrabaho sa kahit sinong bata habang buhay. Isang ultimatum, isang suntok sa kanyang pagkatao sa nag-iisang bagay na minsan niyang minahal gawin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ang impyerno. Ngunit ito rin ang kanyang tanging kaligtasan. Napapikit si Hiraya. Inisip niya ang dalawang batang parang anino sa hardin. Inisip niya ang kanyang sariling kahungkagan. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen. Sa ilalim ng matalim na tingin ni Kael Dalisay, inilagda niya ang kanyang pangalan sa kontratang babago sa lahat. Ang unang umaga ni Hiraya sa Hacienda Dalisay ay sinalubong ng katahimikan. Hindi ito ang payapang katahimikan ng probinsya na kanyang kinalakihan. Ito ay isang katahimikang may bigat, isang katahimikang tila lumalamon sa lahat ng tunog at nag-iiwan ng pakiramdam na nag-iisa ka sa isang malawak at walang lamang lugar. Bumangon siya bago pa man sumikat ang araw, puno ng determinasyon. Kahit gaano pa kalamig ang mga patakaran ni Kael Dalisay, ang mga batang yun ang kanyang misyon. Ang pag-aalaga ay nasa kanyang dugo at hindi ito kayang burahin ng kahit anong kontrata. Sa malawak na kusina, naghanda siya ng isang almusal na puno ng kulay at saya. Gumawa siya ng mga pancake na may mga ngiti na gawa sa tsokolate. Naghiwa ng mga prutas na parang mga bulaklak. At nagsalin ng gatas sa mga basong may nakakatuwang disenyo. Inayos niya ang lahat sa mesa na para bang isang maliit na pista. Ito ang kanyang unang hakbang, ang ipakita sa kambal na ang mundo ay may kulay pa rin. Ngunit nang dumating sina Tala at Sinag, kasama ang kanilang yaya, ang lahat ng kulay sa lamesa ay tila naglaho. Walang reaksyon. Umupo sila sa kanilang mga silya. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hindi nila tiningnan ang mga pancake. Hindi nila pinansin ang mga prutas. Kumuha sila ng tig-isang piraso ng tinapay. Kinain niyon ng walang imik
At pagkatapos ay tumayo na. Naiwan si Hiraya na nakatingin sa mga ngiting gawa sa tsokolate na unti-unti nang natutunaw. Hindi siya sumuko. Pagkatapos ng almusal, inanyayahan niya ang mga bata sa playroom, isang silid na puno ng pinakamamahaling laruan na maaari mong isipin, ngunit lahat ay nakaayos ng perpekto na para bang hindi pa nagagalaw. Kinuha ni Hiraya ang kanyang mga art materials. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng sining upang maging daan ng mga emosyong hindi masabi. Gusto niyo bang gumuhit? Malumanay niyang tanong. Walang sagot. Naupo si Hiraya sa sahig at nagsimulang gumuhit. Iginuhit niya ang isang masayang pamilya sa ilalim ng isang nagniningning na araw. May bahaghari sa kalangitan. Simple, ngunit puno ng init. Inilapag niya ito sa gitna, isang paanyaya. Si Tala ang unang lumapit. Dahan-dahan, na parang isang mailap na hayop. Tinitigan nito ang papel. Sa isang sandali, inakala ni Hiraya na may nakita siyang kislap sa mga mata nito. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Mabilis na dinampot ni Tala ang papel at, sa isang marahas na galaw, pinunit ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit. At ulit. Hanggang sa ang masayang pamilya ay naging maliliit na piraso na lamang ng basura sa sahig. Pagkatapos noon, bumalik ito sa sulok at umupo. Tila walang nangyari. Naramdaman ni Hiraya ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi ito simpleng pagsuway. Ito ay isang mensahe. Isang marahas na pagtanggi sa imahe ng kaligayahan na kanyang inaalok. Ang maghapon ay nagpatuloy sa ganoong paraan. Bawat pagsubok ni Hiraya na kumonekta sa pamamagitan ng laro, musika o pagbabasa ng kwento ay sinalubong ng isang pader ng katahimikan at pagwawalang bahala. Pakiramdam niya ay hindi siya isang child specialist. Pakiramdam niya ay isang multo na gumagala sa isang bahay na puno rin ng mga multo. Nang gumabi, ang bigat sa mansyon ay tila lalong bumigat. Pagkatapos niyang ihatid ang kambal sa kani-kanilang silid, bumalik siya sa sarili niyang kwarto, pagod at pinanghihinaan ng loob. Ang mga libro tungkol sa child psychology na dala niya ay tila nanunuya sa kanya mula sa ibabaw ng mesa. Anong silbi ng teorya kung ang kaharap mo ay isang pusong ganap ng nagsara? Ilang oras pa lamang siyang nakahiga nang magising siya sa isang munting sigaw. Mabilis siyang bumangon. Ang tunog ay nanggagaling sa silid ni Sinag. Dahan-dahan siyang lumabas at sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya ang maliit na katawan ni Sinag na binabangungot, gumagalaw-galaw sa kama, habang bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Ang unang instinct ni Hiraya ay pumasok at yakapin ang bata. Ngunit bigla niyang naalala ang kontrata, bawal ang personal o emotional attachment. Naalala niya ang malamig na banta ni Kael. Napako siya sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang puso ay nagtatalo. Ang pagiging profesional laban sa kanyang pagiging tao. Bago pa man siya makakilos, isang anino ang dumaan sa kanyang likuran. Si Manang Fe, ang matandang kasambahay, ay may dalang isang basong tubig. Tiningnan siya nito ng mga matang tila marami nang nakita. Hayaan mo na ang bata. Hija, mahinang bulong nito. Sanay na kami sa mga ganyang gabi. Pumasok si Manang Fe sa loob, pinainom ng tubig si Sinag at hinaplos ang buhok nito hanggang sa ito'y muling huminahon. Nang lumabas ito, huminto ito sa harapan ni Hiraya. Alam kong mabuti ang iyong intensyon, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng isang kakaibang lungkot. Marami nang sumubok sa posisyon mo. Lahat sila ay bigo. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Isang payo lang, Hija. Huwag mong subukang punan ng puwang na iniwan ng yumaong senyora. Dahil sa bahay na ito, ang kanyang anino ay mas buhay pa kaysa sa ating lahat. Pagkatapos noon ay umalis na si Manang Fe. Iniwan si Hiraya na lalong naguguluhan at giniginaw sa pasilyo. Bumalik si Hiraya sa playroom kinabukasan
na may bagong desisyon. Tiningnan niya ang mga libro, ang mga flashcards, ang mga mamahaling laruang pang-edukasyon. Lahat ng ito ay mga kasangkapan. Ngunit hindi kasangkapan ang kailangan ng mga bata. Isa-isa niyang inilagay ang mga libro sa kahon. Itinabi niya ang mga art materials. Inalis niya ang lahat ng bagay na sumisigaw ng therapy. Ang natira na lamang ay ang malawak at tahimik na espasyo. Naupo siya sa sahig, sa gitna ng silid, ginawang maliit ang kanyang sarili. Hindi niya tiningnan ang kambal na nasa magkabilang sulok. Sa halip, kumuha siya ng 2 maliit na bato mula sa kanyang bulsa at nagsimulang magsalita sa sarili. Sapat lang ang lakas para marinig. May isang bituin sa kalangitan. Panimula niya, ang boses ay mahina. Napakaliwanag niya. Pero napakalungkot niya kasi napakalayo niya sa lahat. Araw-araw, tinitingnan niya ang ibang mga bituin na magkakasama, naglalaro. Habang siya, nag-iisa lang sa kanyang sulok sa langit. Hindi niya inaasahan na may makikinig. Ginawa niya ito para sa sarili niya, para alisin ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may nahagip siyang isang maliit na galaw. Napatingin siya. Si Tala, na kanina pa nakatitig sa kawalan, ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang hintuturo, na nakapatong sa kanyang tuhod, ay kumibot ng 1 beses. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing galaw. Ngunit para kay Hiraya, sa loob ng nakabibinging katahimikan ng bahay na yon, ang kibot na yon ay kasing lakas ng isang kulog. Sa loob ng kanyang opisina, napapaligiran ng mga monitor na nagpapakita ng komplikadong mga numero at graph ng stock market, sinubukan ni Kael Dalisay na lunurin ang sarili sa trabaho. Ang trabaho ay ang kanyang kanlungan. Ito ay lohikal, predictable at walang emosyon. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Hindi kanila iiwan. Hindi sila namamatay. Ngunit sa gilid ng kanyang pangunahing monitor, may isang maliit na bintana na nagpapakita ng ibang bagay, isang live feed mula sa mga security camera na nakakalat sa buong pamamahay. Particular, sa playroom, kanina pa niya pinagmamasdan ng bagong babae, si Hiraya. Mayroon siyang pagdududa. Ang kanyang paraan ay katawa-tawa. Umupo lang sa sahig, makipag-usap sa sarili. Ito ba ang binabayaran niya ng malaki? Taliwas ito sa lahat ng sinabi ng mga naunang eksperto na may mga module, chart at tiyak na mga aktibidad na dapat sundin. Ang ginagawa ni Hiraya ay wala. At iyon ang nakakainis sa kanya. Pakiramdam niya ay niloloko siya. Ilang araw na niyang pinapanood ang parehong eksena. Si Hiraya, na matiyagang nakaupo lang, minsan ay nagpapatugtog ng mahinang musika, minsan ay tahimik na nag-aayos ng mga laruan, at madalas ay nagsasalita lang mag-isa. Walang pilitan, walang hinihinging reaksyon mula sa kambal. At ang kambal, ganoon pa rin. Tahimik, walang imik. Mga anino sa sarili nilang bahay. Pinatay ni Kael ang monitor. Isang pag-aaksaya ng oras. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa isang multi-million peso deal, ngunit may isang imahe na bumabagabag sa kanya. Isang imahe mula kagabi. Nagising siya dahil sa pagkauhaw. Habang pababa siya, napadaan siya sa pasilyo malapit sa silid ng kambal. Nakita niya si Hiraya na nakatayo sa labas ng pinto ni Sinag, nakikinig. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito, ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nakita niya ang laban sa pagitan ng pagiging profesional at ng simpleng pagmamalasakit ng isang tao. At sa isang saglit, naalala niya ang asawa niya. Ganoong-ganoon din ang itsura ni Liana kapag nag-aalala ito sa mga bata. Mabilis niyang iwinaksi ang alaala. Ang pag-aalala ay isang kahinaan. Ang emosyon ay isang lason na sumira sa kanyang buhay. "Sir," sabi ng kanyang sekretarya mula sa intercom. "Reminder po, dinner in 30 minutes. Napabuntong hininga si Kael. Oras na naman para harapin ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang araw.
ang hapunan. Ang hapagkainan ay mahaba at malawak, sapat para sa 20 tao. Ngunit sa gabing iyon, 4 lang sila. Siya sa isang dulo, ang kambal sa kabilang dulo, at si Hiraya na nakaupo malapit sa mga bata. Ang katahimikan ay kasing bigat ng pagkain sa kanyang plato. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos. Ito ang kanilang normalidad. Isang pamilyang pinaghiwa-hiwalay ng isang trahedya, kumakain sa iisang mesa, ngunit nasa magkakaibang mundo. Tiningnan niya ang kanyang mga anak. Si Sinag, na itinutulak-tulak lang ang pagkain sa kanyang plato, at si Tala, na nakatingin sa kawalan. Tala, sabi ni Kael, mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Ubusin mo ang pagkain mo. Walang reaksyon. Narinig mo ba ako? Medyo tumaas ang boses niya. Wala pa rin. Biglang nagsalita si Hiraya. Ang boses niya ay mahinahon. Noong isang araw po, may nakita akong isang napakagandang ibon sa hardin. Kulay asul. Paboritong kulay daw po yun ng mama ninyo, tama po ba? Napatigil si Kael. Walang sino man sa bahay na yon ang naglalakas loob na banggitin si Liana. Ang pangalan niya ay isang bawal na salita. Isang sugat na ayaw niyang galawin. Tiningnan niya si Hiraya ng masama, handang sawayin ito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang bagay ang nangyari. Dahan-dahan, kinuha ni Tala ang kanyang kutsara. Sumandok ito ng kanin at gulay at isinubo ito. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko, ngunit kumakain siya. Sa sarili niya, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, natigilan si Kael. Ang lahat ng mga therapist ay sinubukang kausapin ang mga bata tungkol sa kanilang ina. Lahat sila ay bigo. Ngunit si Hiraya, binanggit niya ito sa paraang simple at natural, na parang hindi isang masakit na alaala, kundi isang magandang katotohanan. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Kael sa kanyang opisina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi trabaho ang kanyang inatupag. Muli niyang binuksan ang monitor ng security camera. Tiningnan niya ang mga recording mula sa mga nakaraang araw. Nakita niya ang eksena kung saan pinunit ni Tala ang drawing ni Hiraya. Ngunit ang pinansin niya ngayon ay ang reaksyon ni Hiraya. Walang galit, walang pagkadismaya. Kinuha lang niya ang mga piraso ng papel at itinago sa kanyang bulsa na parang isang kayamanan. Sunod niyang pinanood ang recording kaninang umaga. Nakita niya si Hiraya na matiyagang nagtatayo ng isang tore gamit ang mga building blocks, at nakita niya si Sinag na paulit-ulit itong ginigiba. Ngunit sa bawat paggiba ni Sinag, muling nagtatayo si Hiraya. Walang salita. Isang tahimik na mensahe lamang. Kahit anong gawin mo, hindi ako aalis. Napahilig si Kael sa kanyang upuan. Ang lahat ng ito, ang kanyang mga patakaran, ang kanyang paniniwala na ang distansya at lohika ang solusyon, nagsisimula ng gumuho. Ang babaeng ito, sa kanyang tahimik at simpleng paraan, ay gumagawa ng isang bagay na hindi nagawa ng pera niya. Bigla, isang tunog mula sa monitor ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Isang mahinang hagik-gik. Mabilis siyang umayos ng upo. Sa screen, nakita niya si Hiraya na nakaupo sa sahig. Kinikiliti ang sarili niyang mga paa habang nagkukwento. At sa sulok, si Sinag. Nakatakip ang bibig nito, ngunit ang mga balikat nito ay bahagyang nanginginig sa pagpipigil ng tawa. Hindi makapaniwala si Kael. Isang tawa, isang tunay, kahit mahinang tawa. Hindi niya namalayan na napangiti siya. Isang maliit, halos hindi pamilyar na ngiti. Ngunit bago pa man niya ito namnamin, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang huling pag-aaway nila ni Liana. Palagi ka nalang trabaho, Kael. Hindi mo na kami nakikita. Sigaw nito. Ginagawa ko to para sa inyo. Sagot niya. Hindi namin kailangan ng pera mo. Ang kailangan namin ay ikaw.
Ang mga salitang yon ay sumunog sa kanyang alaala. Puno ng pagsisisi, lumabas siya ng opisina. Kailangan niyang makita ito ng personal. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa playroom. Ngunit habang papalapit siya, narinig niya ang tawa ng mas malinaw. At sa pagkakataong ito, may kasama na itong boses. Boses ni Hiraya. Nang sumilip siya sa pinto, nakita niya ang isang eksena na nagpatigil sa kanyang mundo. Si Hiraya ay nakahiga sa sahig at sa ibabaw niya ay ang dalawang bata, si Tala at Sinag, bahagyang nakangiti habang nakikinig sa kanyang kwento. At sa isang iglap, habang natatamaan ng ilaw mula sa bintana ang kanilang mga muka, hindi na 3 taong wasak ang nakita ni Kael. Ang nakita niya ay isang pamilya. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asang yon ay ang pagtunog ng kanyang telepono. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Carmela, ang kapatid ni Liana. Sinagot niya ito. Hello? Kuya Kael, sabi ng isang matamis, ngunit may pahiwatig ng pagkaalarma na boses sa kabilang linya. Pauwi na ako. Nababalitaan ko. Nag-hire ka raw ng isang estranghero para alagaan ang mga pamangkin ko? Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Kael. Ang unang sinag ng pag-asa ay biglang tinakpan ng isang madilim na ulap. Ang pagdating ni Carmela ay parang isang biglaang pagbabago ng panahon. Isang araw, ang Hacienda Dalisay ay nagsisimula nang makahanap ng isang marahan at payapang ritmo sa ilalim ng pag-aalaga ni Hiraya. Sa susunod na araw, isang bagyo ng mamahaling pabango, malalakas na tawa at makukulay na damit ang pumasok sa malaking pinto. Tala, Sinag, my precious babies, Tita Carmela is here. Niyakap ni Carmela ang kambal ng mahigpit. Hinalikan niya ang mga ito sa pisngi, ngunit hindi napansin ni Hiraya ang init na inaasahan mula sa isang nagmamahal na tiyahin. Ang mga yakap ay tila para sa isang manonood. Ang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang kambal, gaya ng dati, ay hindi tumugon. Pagkatapos ay hinarap ni Carmela si Hiraya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang mabilis, ngunit mapanuring tingin. Ang nangiti sa kanyang labi ay nanatili, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. So, you must be the new specialist, sabi ni Carmela. Ang pagkakasabi sa salitang specialist ay may bahid ng pangmamaliit. Carmela Fuentes, Liana's sister. Ako ang tumatayong ina sa mga batang ito. Hiraya Alcantara po. Magalang na sagot ni Hiraya. Naramdaman niya ang isang biglaang panlalamig sa kabila ng magiliw na pakikitungo ni Carmela. Mayroong isang bagay sa babaeng ito. Isang pamilyar na enerhiya ng pagiging superior na nagpapakaba sa kanya. Ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito unang naramdaman. Ang mga sumunod na araw ay naging isang tahimik na labanan ng teritoryo. Kung saan si Hiraya ay nag-aalok ng katahimikan at espasyo, si Carmela ay nag-aalok ng ingay at materyal na bagay. Nagdala ito ng mga tambak na laruan, mga damit na galing sa ibang bansa, at matatamis na pagkain. Ngunit ang mga bata ay tila hindi interesado. Mas gusto pa rin nilang maupo sa tabi ni Hiraya sa hardin, habang tahimik itong nagdidilig ng mga halaman. Isang hapon, habang naghahanda si Hiraya ng merienda sa kusina, pumasok si Carmela. Alam mo, Hiraya, panimula nito, habang kumukuha ng isang mansanas at pinupunasan ito sa kanyang damit. Nakakatuwa ang paraan mo. Napaka simple. Hindi umimik si Hiraya, pero ang mga batang ito, hindi sila simple. Galing sila sa isang magandang pamilya. Sanay sila sa pinakamahusay sa lahat ng bagay. Baka ang kailangan nila ay hindi lang simpleng pag-upo sa damuhan. Ang kailangan po nila ay maramdamang ligtas sila. Mahinahong sagot ni Hiraya.
Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Carmela sa kanya bago ito muling ngumiti. Of course, at sino pa ba ang mas magbibigay niyan kundi ang sarili nilang pamilya, di ba? Noong gabing iyon, sa hapunan, ipinakita ni Carmela ang kanyang kapangyarihan. Kinuha niya ang atensyon ni Kael. Kinukwento ang tungkol sa kanyang mga biyahe, sa mga negosyo, sa kanilang mga alaala ni Liana. Nagsasalita siya na para bang silang dalawa lang ang nasa silid. Biglang sa gitna ng kanilang usapan, aksidenteng natabig ni Carmela ang kanyang baso ng juice at natapon ito sa simpleng blusa ni Hiraya. "Oh my goodness, I'm so sorry," sabi ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Look at your clothes. Manang Fe, please get her a new set of clothes. Baka may mga luma dyan si Liana na pwede nang ipamigay." Naramdaman ni Hiraya ang kahihiyan na parang mainit na sampal. Hindi siya sinigawan, ngunit ang mensahe ay malinaw. Isa ka lang katulong. Hindi ka kabilang dito. Ngunit ang hindi inaasahan ni Carmela ay ang nangyari pagkatapos. Si Sinag, na hindi nagsasalita sa loob ng halos 1 taon, ay tumingin kay Carmela at mula sa maliit na bibig nito, isang salita ang lumabas. Mahina, ngunit malinaw. "Bad." Natigilan ng lahat. Napatingin si Kael sa kanyang anak. Gulat. Napatingin si Carmela kay Sinag. Ang kanyang nakakanyang ngiti ay naglaho. At si Hiraya, nakalimutan ng basang damit, napatingin kay Sinag na may luha sa kanyang mga mata. Iyon ang unang salita. Ang unang butil ng yelo na natibag mula sa nagyayelong karagatan ng kalungkutan ng bata. Kinabukasan, nagpasya si Hiraya na gawin ang isang bagay na matagal na niyang gustong subukan. Sa malawak na sala, kung saan ang lahat ng kasangkapan ay laging nakaayos at bawal galawin, kumuha siya ng lahat ng kumot at unan na mahanap niya. "Gagawa tayo ng fort," masayang anunsyo niya sa kambal. Sa una, nag-alinlangan ang mga bata. Ngunit nang makita nila si Hiraya na nagtatali ng kumot sa mga upuan at nagpapatong-patong ng mga unan, ang kuryosidad ay nanaig. Lumapit si Tala at inabutan siya ng isang unan. Sumunod si Sinag, hawak ang dulo ng kumot. Sa loob ng 1 oras, ang dating formal at malamig na sala ay naging isang magulo at masayang kastilyo ng mga kumot. Sa loob nito, ligtas sila. Nagkwentuhan sila gamit ang mga anino. At doon, sa unang pagkakatao, narinig ni Hiraya ang sabay na hagik-gik ni Tala at Sinag. Si Kael, na kararating lang mula sa trabaho, ay natigilan sa pinto. Nakita niya ang eksena, ang magulong sala, ang tawa ng kanyang mga anak, at si Hiraya sa gitna ng lahat. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang muli ang nangiti sa kanyang sariling mga labi. Ang babaeng ito, binubuhay niya ang bahay na ito. Binubuhay niya sila. Ngunit mula sa itaas ng hagdanan, nakita rin ni Carmela ang lahat. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinausap si Kael. "Kuya, masaya akong nakikita mong masaya ang mga bata," sabi niya sa tonong puno ng pag-aalala. "Pero, sigurado ka ba sa kanya? You checked her background, right? May kung anong pamilyar sa mukha niya. I just can't place it." Ang mga salita, binitawan na parang lason, ay dahan-dahang gumapang sa isipan ni Kael. Ngunit sa ngayon, mas malakas ang tunog ng tawa ng kanyang mga anak. Gabi na. Dahil sa pagod, nakatulog ang kambal sa loob ng kanilang fort. Binuhat sila ni Hiraya papunta sa kanilang mga silid. Habang inaayos niya ang kumot ni Tala, biglang bumukas ang pinto. Si Kael. "Thank you," mahinang sabi nito, nakatayo sa may pinto. "Para po saan?" tanong ni Hiraya. "For this," sabi ni Kael. Ang kanyang tingin ay nasa mahimbing na natutulog na si Tala. "For the laughter." Naglakad ito papalapit.
Ang kanilang mga distansya ay ilang pulgada na lamang. Naamoy ni Hiraya ang banayad na pabango ni Kael, isang halo ng kape at mamahaling sabon. Naramdaman niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Hindi ko alam kung paano mo ginagawa. Pag-amin ni Kael, ang kanyang boses ay mas malalim, mas personal. Pero huwag kang titigil. Nagkatinginan sila. Ang tensyon sa pagitan nila ay hindi na lang tungkol sa pagiging amo at empleyado. Mayroon ng iba. Isang bagay na hindi pa nila kayang pangalanan. Itinaas ni Kael ang kanyang kamay na para bang hahawakan niya ang pisngi ni Hiraya. Ngunit nagatubili ito. Sa halip, marahang niyang inilagay ang kanyang palad sa balikat ni Hiraya. Isang simpleng dampi. Pero para sa kanilang dalawa, na matagal nang nabubuhay sa lamig at kalungkutan, ang dampi na yon ay parang kuryente. Isang pangako ng init. Isang bulong ng isang bagong simula sa gitna ng dilim. May bagong kalaban si Kael Dalisay. Hindi ito isang corporate rival o isang bumabagsak na stock market. Ang kalaban niya ay ang bintana ng kanyang sariling opisina. Dati, ang bintanang iyon ay isang simbolo lamang ng kanyang tagumpay, isang tanawin ng malawak na lupain na pag-aari niya. Ngayon, ito ay isang tukso, isang portal sa isang mundo na mas gusto niyang pagmasdan kaysa sa mga numerong nasa kanyang screen. Ang mundo kung saan nandoon si Hiraya at ang kanyang mga anak. Kaninang umaga, meron siyang mahalagang conference call kasama ang mga investor mula sa Hong Kong. Isang deal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit sa gitna ng usapan, nakita niya mula sa bintana sina Hiraya, Tala at Sinag na naglalatag ng isang picnic blanket sa ilalim ng puno ng mangga. Nakita niya ang bihirang ngiti sa mukha ni Tala habang inaabot nito kay Hiraya ang isang bulaklak. At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong corporate life niya ang kanyang ginawa. Something urgent came up, sabi niya sa mga investor. Ang kanyang boses ay kalmado at may autoridad. We have to reschedule. Ang pagkabigla sa boses ng kanyang sekretarya sa intercom ay hindi maikakaila. Ngunit hindi niya ito pinansin. Inayos niya ang kanyang damit at sa unang pagkakataon, sa loob ng isang taon, lumabas siya ng kanyang opisina bago mag-alas 5 ng hapon, hindi para sa isang business meeting, kundi para sa isang picnic. Dad! Gulat na sabi ni Sinag, napatakip ito ng bibig, na para bang isang himala ang kanyang nakita. Ang salitang iyon ay tumama kay Kael, na parang isang malambot, ngunit malakas na suntok. Kinuha niya ang sandwich na inalok ni Hiraya at naupo sa damuhan. Naramdaman niya ang pagkailang. Ang mamahalin niyang Italian suit ay hindi bagay sa damo at lupa. Ngunit habang pinapanood niya si Hiraya na makipaghabulan sa kambal, ang pagkailang ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Pinanood niya kung paano tinuturuan ni Hiraya si Tala na gumawa ng korona mula sa mga bulaklak. Pinanood niya kung paano nito kiniliti si Sinag hanggang sa mapahiga ito sa kakatawa. Nakita niya ang sinag ng araw na tumatama sa buhok ni Hiraya, ang paraan ng pagkunot ng ilong nito kapag tumatawa, ang sinseridad sa bawat galaw. Ang babaeng ito ay hindi lang nagtatrabaho. Ang babaeng ito ay nagbibigay buhay. Salamat, sabi ni Kael nang magkaroon sila ng pagkakataong mapag-isa, habang ang mga bata ay abala sa paghabol sa isang paru-paro. Tumingin sa kanya si Hiraya. Para po sa picnic, mas masaya po sila ngayong kasama kayo. Umiling si Kael. Hindi lang para dito. Salamat dahil ipinapaalala mo sa akin kung paano. Paano po? Paano? Ang maging ganito. Sabi ni Kael, ikinumpas ang kamay sa paligid. Ang makalimot sa mga bagay na masakit. Tumingin siya sa malayo. Minsan, iniisip ko kung ang sakit ba ay tuluyang nawawala o natututo lang tayong mabuhay kasama nito. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Inaasahan ni Kael
Nabibigyan siya ni Hiraya ng mga salitang puno, ng pakikiramay o payo, tulad ng ginagawa ng lahat. Ngunit iba ang sinabi nito. Siguro po hindi ito nawawala. Mahinang sagot ni Hiraya, ang kanyang tingin ay nasa mga bata rin. Siguro, parang isang madilim na silid lang yan sa loob natin. Hindi natin ito kailangang sirain o takasan. Kailangan lang nating itong buksan paminsan-minsan para makapasok ang kaunting liwanag. Tumingin si Kael sa kanya. Sa mga mata ni Hiraya, nakita niya ang isang kalaliman na hindi niya pa nakikita kanino man. Isang pag-unawa na hindi nanghuhusga. At naintindihan niya, ang babaeng ito ay may sarili ring madilim na silid sa loob niya. Biglang nagdilim ang kalangitan. Ang kaninang masayang sikat ng araw ay biglang tinakpan ng mga kulimlim na ulap. At sa isang iglap, bumuhos ang malakas na ulan. Nagtakbuhan sila papasok, bitbit ang mga gamit at ang mga batang tumatawa dahil sa biglaang buhos ng ulan. Nagkanya-kanya sila ng pagdadala ng mga unan at kumot. Sa pagmamadali, nagkabanggaan ang kanilang mga balikat. Nakarating sila sa covered veranda. Basang-basa, ngunit masaya. Ang kambal ay agad na tumakbo, papasok sa bahay para magpalit. Iniwan silang dalawa na nakatingin sa buhos ng ulan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang pagitan nila ni Kael ay mainit. Ang amoy ng basang lupa ay humalo sa amoy ng pabango ni Hiraya. Tumingin si Kael sa kanya. May mga butil pa ng ulan sa kanyang buhok, kumikinang na parang mga diamante. Ang kanyang simpleng blusa ay bahagyang basa, bakat ang kanyang balikat. Lahat ng luhika sa isip ni Kael ay naglaho. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho sa ilalim ng lakas ng ulan at ng babaeng nasa harapan niya. Hindi niya namalayan ang sarili niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawi ang isang takas na buhok mula sa mukha ni Hiraya. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, ang pag-aalinlangan. Ngunit wala nang makakapigil sa kanya. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha. At sa gitna ng unos, sa saliw ng patak ng ulan, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Ang halik ay nag-umpisa ng may pag-aalinlangan, isang tanong. Ngunit nang maramdaman niya ang marahang pagtugon ni Hiraya, ito ay naging isang sagot. Isang sagot na puno ng pagnanasa, na matagal ng kinimkim, ng kalungkutan na humahanap ng karamay, ng isang pangakong hindi pa kayang bigkasin. Sa itaas, mula sa bintana ng kanyang silid, nakatayo si Carmela. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha habang pinapanood niya ang eksena sa ibaba. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang telepono. Ang tunog ng pag-click ng kamera ay nalunod sa lakas ng ulan, ngunit ang imahe na nakuha nito ay malinaw at nakamamatay. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, si Kael ay nakaramdam ng isang halo ng kilig at takot. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Tinitigan niya si Hiraya na ang mga pisngi ay namumula at ang mga mata ay nagpapakita ng pagkagulat at pagkalito. Hiraya ay simula ni Kael, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Anong sasabihin niya? Na sa isang halik, tila nabura ang isang taon ng kalungkutan? Na sa isang dampi, naramdaman niya muli ang pagiging buhay? Bago pa man niya mahanap ang mga tamang salita, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe. Sa pag-aakalang galing ito sa kanyang opisina, kinuha niya ito. Ngunit ang mensahe ay mula kay Carmela. Binuksan niya ito, isang larawan. Ang larawan ng kanilang paghalik ni Hiraya, kuha mula sa itaas, na para bang isang ebidensya sa isang krimen, at sa ilalim nito isang maikling mensahe. Mag-ingat ka, kuya. Baka ang init na nararamdaman mo ay siyang susunog sa'yo. Kasunod noon, isa pang mensahe ang dumating. Isang link sa isang lumang artikulo mula sa isang local news website. Ang pakiramdam ng kilig na naramdaman ni Kael
ay biglang napalitan ng yelo. Ang init sa kanyang dibdib ay biglang nanlamig. Tumingin siyang muli kay Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang babaeng nagpapatibok ng kanyang puso. Ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang estranghero na may nakaraan na hindi niya alam. Isang nakaraan na ngayon ay ipinapadala sa kanya ng kapatid ng kanyang yumaong asawa. May problema po ba? Tanong ni Hiraya. Napansin ang bigla ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Kael. Itinago niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay muling naging isang maskara ng kawalang emosyon. Ang pader na gumuho kanina lang ay mabilis niyang itinayong muli. Mas mataas at mas matibay kaysa dati. Umuulan pa, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging formal at malamig. Pumasok ka na, baka magkasakit ka. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok sa loob. Iniwan si Hiraya na nakatayo sa beranda. Basang-basa pa rin sa ulan, ngunit ngayon ay nilalamig na hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa biglaang pag-ihip ng yelo mula sa lalaking humalik sa kanya ilang segundo lang ang nakalipas. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng halik sa gitna ng unos ay isang pagsubok sa pagtitiis para kay Hiraya. Ang init na kanyang naramdaman sa mga bisig ni Kael ay biglang naging yelo. Ang mga mata nito na minsan ay tumingin sa kanya nang may pagnanasa ay ngayoy puno na ng distansya at pagdududa. Paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili kung ano ang nagbago. May mali ba sa halik? Masyado ba siyang mabilis? O baka naman isa lang yung pagkakamali para sa kanya, isang kahinaan na pinagsisisihan na niya ngayon. Sinubukan niyang baliwalain ang lahat. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa kambal, na siyang nagiging mas masigla at mas malusog sa bawat araw. Nagsisimula na silang magkwento. Si Tala ay nagsimula nang muling gumuhit, hindi na ng mga madidilim na bagay, kundi ng mga bulaklak at araw. Si Sinag naman ay humihingi na ng mga yakap bago matulog. Sila ang kanyang lakas, sila ang kanyang dahilan para manatili. Si Kael, sa kabilang banda, ay mas piniling huwag pansinin ang babala ni Carmela, kahit pa bumabagabag ito sa kanyang isipan. Ang mga pagbabago sa kanyang mga anak ay masyadong totoo para baliwalain. Sinabi niya sa sarili na ang nakaraan ni Hiraya ay hindi mahalaga hanggat nagagawa nito ng maayos ang kanyang trabaho. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Hinihintay na lang nito ang tamang oras para tumubo. At ang oras na yon ay dumating isang maulan na hapon. Nakatipon silang lahat sa sala. Si Kael ay nagbabasa ng dyaryo, si Hiraya ay tinutulungan ng kambal sa isang puzzle, at si Carmela ay abala sa pagtingin sa kanyang telepono. Alam nyo, naaalala ko bigla ang mga lumang araw. Biglang sabi ni Carmela, ang kanyang boses ay puno ng artificial na nostalgia. Ang saya-saya pa natin noon, kuya, bago mangyari ang lahat. Kumuha ito ng isang malaking leather-bound na photo album mula sa aparador. Look, mga bata, mga pictures ng mami nyo at ng pinsan ninyo. Umupo si Carmela sa sahig. Sa pagitan ng kambal, si Kael ay nagbaba ng dyaryo. Ang kanyang atensyon ay naagaw. Kahit si Hiraya ay napangiti, iniisip na baka makatulong ito sa mga bata na alalahanin ang kanilang ina sa masayang paraan. Binuklat ni Carmela ang mga pahina. Puno ng mga larawan ni Liana, ang kanyang magandang ngiti, ang kanyang masayang mga mata. Pagkatapos ay dumating ang mga larawan ng anak ni Carmela. Ito ang paborito ko, sabi ni Carmela. Itinuturo ang isang larawan ng isang batang babae na nakasuot ng uniforme ng eskwelahan. May hawak na isang certificate. Ang unang recognition day niya. Napakatalino talaga ng anak ko. Sayang lang at hindi maganda ang naging karanasan niya sa eskwelahang yan. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Kael, bahagyang interesado.
Isang maliit na insidente lang, sabi ni Carmela. Iwinawagayway ang kanyang kamay na para bang walang kwenta. May nangyaring sunog. May isang pabayang guro. Mabuti na lang at maliit na paso lang ang nakuha ng anak ko. Tumingin siya kay Kael ng may pag-aalala. Kaya nga napaka-importante na kilalanin nating mabuti kung sino ang pinagkakatiwalaan natin sa mga bata. 'Di ba? Lalo na sa mga eskwelahan. Grabe talaga ang trauma niya doon sa Little Sparks Academy. Ang pangalan, parang isang bomba na sumabog sa gitna ng tahimik na silid. Para kay Hiraya, ang lahat ay biglang nag-slow motion. Ang tunog ng ulan sa labas ay nawala. Ang tibok ng kanyang puso ay umaling-awngaw sa kanyang mga tainga. Little Sparks Academy. Hawak niya noon ang isang bandehado na may lamang mainit na tsaa para sa kanila. Ngunit sa pagkarinig sa mga salitang yon, ang kanyang mga kamay ay biglang nanghina na parang nawalan ng buto. Nabitawan niya ang bandehado. Tunog. Malakas na bagsak ng porselana sa sahig. Tunog ng pagkalat ng likido. Ang malakas na tunog ng nabasag na tasa ay nagpabalik sa lahat sa realidad. Napatingin sila kay Hiraya na nakatayo, nanginginig. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Biglang umikot ang kanyang paningin. Ang amoy ng tsaa ay napalitan ng amoy ng sunog na plastik. Ang tawanan sa sala ay naging nakabibinging tunog ng fire alarm at mga sigaw ng mga batang takot na takot. Miss Hira! Miss Hira yung usok! Nasaan si Angela? Nasaan ang anak ko? Ang init, ang nakakasakal na usok, ang pakiramdam ng kabiguan. Hiraya, ayos ka lang? Ang boses ni Kael ang pumutol sa kanyang masamang panaginip. Tumingin siya rito. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito, ngunit sa ilalim noon, nakita niya ang tanong. Ang pagdududa. Aayos lang po ako. Nauutal niyang sabi. Yumuko para pulutin ang mga bubog. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Nadulas lang po sa kamay ko. Hayaan mo na yan, Hija, sabi ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala habang tinatapik ang likod niya. Baka masugatan ka pa. Manang Faye will clean it up. Tinulungan siya ni Carmela na tumayo. Ngunit ang hawak nito sa kanyang braso ay may diin. Isang tahimik na babala, isang pagpapahayag ng tagumpay. Naupo si Hiraya sa isang sulok, sinusubukang pakalmahin ang kanyang humahagibis na puso. Ngunit huli na, nakita na ni Kael, nakita na niya ang takot, nakita na niya ang koneksyon. Nang makakuha ng pagkakataon, lumapit si Kael sa kanya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalim. Anong ibig sasabihin noon, Hiraya? Bakit ganyan ang naging reaksyon mo sa pangalan ng eskwelahang iyon? Umiling si Hiraya. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Wala po iyon. Nagulat lang po ako sa kwento ni Ma'am Carmela. Hindi naniwala si Kael. Ang takot sa mga mata ni Hiraya ay hindi takot ng isang taong nagulat lang. Iyon ay takot ng isang taong may itinatago. Lumayo si Kael. Ang kanyang mukha ay muling naging blangko. Ang binhi ng pagdududa na itinanim ni Carmela ay nagsimula ng mag-ugat at gumapang sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Kael ng kanyang mga papeles, lumapit si Carmela. Kuya, sabi nito, ang kanyang boses ay isang malumanay na bulong. Huwag mong masamain ang sasabihin ko. Pero nakita mo ba ang reaksyon niya kanina? Alam kong mahalaga siya sa mga pero para na rin sa kaligtasan ni Natala at Sinag. Ayoko lang isipin kung ano ang posibleng mangyari kung maulit ang trahedyang yon. Ang mga salita ay tumago sa puso ni Kael na parang mga osono. Ang kaligtasan ng kanyang mga anak, iyon ang kanyang pinakamalaking takot. At ngayon, ang takot na yon ay may pangalan na Hiraya Alcantara. Hindi na mapakali si Kael.
Ang mga salita ni Carmela, kasabay ng takot na nakita niya sa mga mata ni Hiraya, ay naging isang matalim na tinik sa kanyang isipan na hindi niya mabunot. Ang pagtulog ay naging imposible. Nang matiyak niyang ang lahat sa bahay ay mahimbing na, ikinulong niya ang sarili sa kanyang opisina. Ang malawak na silid na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging isang silid ng interogasyon. Ang tanging ilaw ay mula sa kanyang laptop. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng malamig at maputlang kulay sa kanyang mukha. Sa search bar, tinipa niya ang mga salitang kinatatakutan niya. Little Sparks Academy, Fire Incident. Libo-libong resulta ang lumabas. Mga link sa mga lokal na balita, mga blog post ng mga galit na magulang, mga forum. Pinindot niya ang una. Pabaya umano ang guro sa sunog sa isang preschool. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Binuksan niya ang isa pa. Guro, sinisi sa traumang dinanas ng mga bata. Ang mga artikulo ay halos magkakapareho. Isang maliit na sunog na nagsimula sa isang dekuryenteng saksakan sa pantry ng eskwelahan. Mabilis na naapula, ngunit ang usok ay kumalat. Isang bata ang nagtamo ng minor burns at sa gitna ng lahat, isang pangalan ang paulit. Ulit na binanggit bilang ang gurong nawala sa konsentrasyon, Hiraya Alcantara. May bahagi sa isip ni Kael na sumisigaw. Ang Hiraya na nababasa niya ay hindi ang Hiraya na kilala niya. Ang Hiraya na matiyagang nagtatayo ng toreng paulit-ulit ginigiba ni Sinag. Ang Hiraya na buong gabing magbabantay sa labas ng silid kapag binabangungot ang isa sa kambal. Ang Hiraya na nagdala muli ng tawa sa loob ng bahay na ito. Ngunit ang isa pang bahagi niya, ang amang nasawi na sa isang beses na pagpapabaya, ang amang nanumpa na hinding-hindi nahahayaang may masamang mangyari sa kanyang mga anak ay nangingibabaw. Ang alaala ng gabing namatay si Liana ay bumalik na parang isang alon. Dala ang lahat ng pagsisisi at takot. Nabigo siyang protektahan ang kanyang asawa. Hindi siya maaaring mabigo sa pagprotekta sa kanyang mga anak. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Kinalkal niya ang mga online public records. Nahanap niya ang police report. Nakasaad doon na walang kasong kriminal na isinampa dahil sa kakulangan ng ebidensya na ito'y sinadya. Accidental, sabi ng report. Ngunit ang pinsala sa reputasyon ni Hiraya ay nagawa na. Hindi ito sapat. Kailangan niya ng katiyakan. Kailangan niyang makita. Kinaumagahan, bago pa man magising ang lahat, tumawag siya sa kanyang head of security. Magdagdag kayo ng mga kamera. Malamig niyang utos. Sa playroom, sa hardin, sa labas ng mga silid nila. I want eyes on them at all times. And I want the feed directly on my personal devices. Huwag ipaalam kahit kanino. Ang dating tiwala ay napalitan na ng pagbabantay. Naramdaman ni Hiraya ang pagbabago. Ang distansya ni Kael ay naging isang pader na yelo. Kapag sinusubukan niya itong kausapin, ang mga sagot nito ay maikli at walang emosyon. Good morning po, Sir Kael. Bati niya isang umaga sa may pasilyo. Morning, sagot nito. Hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa telepono habang naglalakad palayo. Sir, naisip ko po sanang dalhin ang mga bata sa may lawa mamaya. Huwag, mabilis nitong sagot. Dito lang kayo sa loob ng bahay. It's safer. Ang bawat pag-iwas, bawat malamig na salita, ay parang isang maliit na hiwa sa puso ni Hiraya. Hindi niya maintindihan ano ang kanyang nagawa. Ang init na minsan nilang pinagsaluhan ay tila isang panaginip na lamang. Ang pinakamasakit ay ang epekto nito sa mga bata. Ang mga bata ay parang mga salamin. Sinasalamin nila ang emosyon ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang tensyon sa pagitan ni Kael at Hiraya ay isang mabigat at hindi nakikitang kumot na bumalot sa buong bahay. Ang tawa ni Sinag ay muling naging pambihira. Ang mga guhit ni Tala ay muling nagsimulang magkaroon ng mas madidilim na kulay. Sa hapagkainan, ang katahimikan ay muling bumalik.
mas nakabibingi kaysa dati dahil natikman na nila ang tunog ng saya. Nakikita ito ni Kael, ngunit ang takot sa kanyang isipan ay binubulungan siya ng isang maling interpretasyon. Hindi niya ito nakita bilang resulta ng kanyang sariling panlalamig. Nakita niya ito bilang isang kumpirmasyon. Isang kumpirmasyon na may mali kay Hiraya, na ang impluwensya nito ay nagsisimula ng maging mapanganib. Hindi pa rin siya kontento. Kailangan niya ng isang bagay na mas matibay kaysa sa mga lumang balita. Gamit ang kanyang mga koneksyon, hiniling niya sa kanyang abogado na hanapin ang anumang legal na kaso na isinampa laban kay Hiraya Alcantara. Ilang oras lang, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Confidential, Alcantara, civil case. Binuksan niya ang naka-attach na PDF file. Ito ay isang kopya ng civil lawsuit na isinampa laban kay Hiraya. Humihingi ng danyos para sa emotional distress and physical injury ng isang menor de edad. Binasa niya ang mga detalye. Ang bawat salita ay nagdaragdag sa bigat sa kanyang dibdib. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iniscroll pababa, papunta sa huling pahina kung saan naroon ang mga pangalan at pirma ng mga nagdemanda. Ang nagsampa ng kaso, ang ina ng batang nasaktan. Inaasahan niyang makakita ng isang pangalang hindi pamilyar. Isang pangalang magpapatunay na ang lahat ng ito ay isang hiwalay na insidente sa nakaraan. Ngunit ang pangalang nakasulat doon, malinaw at nakamamatay, ay isang pangalang alam na alam niya. Isang pangalang kasama niya sa iisang bubong. Plaintiff, Carmela S. Fuentes. Natigilan si Kael. Ang kanyang mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang babaeng nagbabala sa kanya. Ang babaeng nagtanim ng pagdududa sa kanyang isipan. Ang kapatid ng kanyang asawa ay siya rin palang nagsampa ng kaso. Para kay Hiraya, ang bawat araw sa Hacienda Dalisay ay naging isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Bawat kilos niya ay tinitimbang, bawat salita niya ay sinusukat. Ang dating tahanan na nagsisimula nang magkaroon ng init ay muling nanlamig, at ang bigat sa hangin ay mas mabigat pa kaysa noong una siyang dumating. Ngunit para sa mga bata, lumalaban siya. Pinilit niyang ngumiti kahit na ang mga mata ni Kael ay tumatagos sa kanya na parang yelo. Patuloy siyang nagkuwento kahit na ang bawat sulok ng bahay ay tila may mga matang nagbabantay sa kanya. Ang hindi niya alam, ang pagbabantay na yon ay totoo. At ang taong nasa likod nito ay naghahanda na para sa kanyang huling galaw. Isang maaraw na hapon, habang abala si Hiraya sa pag-aayos ng mga damit sa kanyang silid, pumasok si Carmela na may dalang isang maliit at antigong kahon. "Hiraya, samahan mo akong ayusin ang ilang gamit ni Ate Liana," sabi nito. Ang boses ay matamis na parang pulot. "Gusto kong ipakita sa mga bata ang paborito nilang music box. Baka makatulong sa alaala nila." Isang magandang ideya sa isip ni Hiraya. Anumang bagay na magdudugtong sa kambal sa magagandang alaala ng kanilang ina ay isang biyaya. Pumunta sila sa playroom kung saan naglalaro ang kambal. Maingat na binuksan ni Carmela ang kahon. Sa loob nito ay isang magandang music box na gawa sa kahoy, may nakaukit na mga bituin at buwan. Nang buksan niya ito, isang pamilyar at malamyos na himig ang tumugtog, ang paboritong oyayi ni Liana. Biglang natigilan si Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Dahan-dahan siyang lumapit na para bang hinihila ng musika. "Mommy's song," bulong nito. Sapat lang para marinig ni Hiraya. Napangiti si Hiraya, isang tagumpay. "Sige, aliwin mo muna sila dito," sabi ni Carmela. "Kukuha lang ako ng juice para sa atin." At Hiraya, dagdag nito, kinuha ang isang mapusyaw na asul na scarf na nakasabit sa upuan ni Hiraya. "Pahiram muna nito ha, medyo malamig pala sa labas." Bago pa man makasagot si Hiraya, lumabas na si Carmela. Dala-dala ang kanyang scarf. Ilang minuto ang lumipas. Patuloy ang pagtugtog ng music box.
Si Hiraya ay umakyat saglit sa kanyang silid para kunin ang isang libro na balak niyang basahin sa mga bata. Pagbalik niya, sinubukan niyang buksan ang pinto ng kanyang silid, ngunit hindi ito bumukas. Nagtaka siya. Sinubukan niya ulit, mas malakas. Ayaw. Tila may bumara sa mekanismo sa labas, Manang Fe? Tawag niya. Walang sumasagot. Sinubukan niyang pihitin ng paulit-ulit ang seradura, ngunit wala talagang nangyayari. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit ayaw bumukas ng pinto niya? Sa labas, sa may hardin, naglalakad si Carmela kasama si Tala. Nayakap-yakap ang music box. Dinala niya ang bata malapit sa gate na papunta sa swimming pool area. Isang lugar na mahigpit na ipinagbawal ni Kael na puntahan ng mga bata nang walang kasama. Tala baby, wait here! Sabi ni Carmela, ang kanyang boses ay malambing. Naiwan ni tita ang juice sa may gazebo. Babalikan ko lang. Huwag kang aalis ha? Ngunit bago siya umalis, maingat niyang inilagay ang tumutugtog na music box sa isang maliit na mesa sa loob ng pool area, ilang hakbang lang mula sa gilid ng tubig. Pagkatapos, sinigurado niyang ang trangka ng gate ay hindi nakakandado. Iniwan itong bahagyang nakaawang. Mula sa kanyang silid, narinig ni Hiraya ang himig ng music box na tila lumalayo. Nagsimula siyang mataranta. Tala? Sinag? Sigaw niya kinakalampag ang pinto. Nasaan kayo? Ang tanging sagot ay ang patuloy na pagkalampag niya sa pinto na walang nakakarinig. Nasaan si Manang Fe? Nasaan si Carmela? Sa labas, si Tala, na iniwang mag-isa, ay nakatingin sa music box sa kabilang panig ng gate, ang kanta ng kanyang ina. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng init ng yakap nito. Hindi niya napigilan ang sarili. Tinulak niya ang nakaawang na gate at dahan-dahang naglakad papasok. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa umiikot na balerina sa ibabaw ng kahon. Hakbang, isa pang hakbang, hanggang sa ang kanyang maliliit na paa ay nasa gilid na ng malalim at asul na tubig ng pool. Ito ang sandaling hinihintay ni Carmela. Mula sa di kalayuan, humugot siya ng malalim na hininga. At pagkatapos, bumitaw siya ng isang nakabibinging sigaw na tumagos sa katahimikan ng buong hasyenda. Tala! Diyos ko! Ang anak ko! Kasabay ng sigaw na yon, tumakbo siya papunta sa pool, dinampot si Tala na walang kamalay-malay at niyakap ito ng mahigpit na para bang iniligtas niya ito mula sa tiyak na kamatayan. Sa opisina nito, narinig ni Kael ang sigaw. Para itong isang bala na tumama sa kanyang puso. Iniwan niya ang lahat at tumakbo ng mas mabilis pa kaysa dati. Ang kanyang isip ay napuno ng pinakamasasamang posibleng imahe. Kasabay nito, ang pinto ni Hiraya ay biglang bumukas. Tila may nag-alis ng bara. Tumakbo rin siya palabas. Ang kanyang puso ay kumakabog dahil sa takot. Pagdating ni Kael sa pool area, ang kanyang pinakamasamang bangungot ay tila nagkatotoo. Nakita niya si Carmela na umiiyak, yakap-yakap ang nanginginig na si Tala. Nakita niya ang bukas na gate at nakita niya ang scarf ni Hiraya, ang mapusyaw na asul na scarf na nakasabit sa trangka ng gate. Kasunod noon, dumating si Hiraya, humahangos, at ang muka ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay lumilipat mula kay Tala papunta sa bukas na gate. Nakalak ako sa kwarto ko. Ang pinto. Nakalak? Putol ni Carmela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot na sinadya. How convenient! Kael, mabuti na lang at napadaan ako. Ilang segundo na lang. Mahuhulog na siya. Iniwan niya lang si Tala dito. Tumingin si Kael kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Isang apoy na hindi gawa sa pag-ibig o pagnanasa, kundi sa purong galit at pagtataksil.
Hindi totoo yan, sabi ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko magagawa yan. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Kael. Ang nakikita lang niya ay ang kanyang anak na muntik ng mapahamak. Ang nakikita lang niya ay ang babaeng pinagsabihan na siya ng lahat. Ang nakikita lang niya ay ang ebidensya, ang scarf na nakasabit sa gate na parang isang bandila ng kapabayaan. Lumapit si Carmela kay Kael, bumulong na sapat lang para marinig nilang dalawa habang ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Hiraya na may malamig na tagumpay. Sinabi ko na sa'yo, kuya, ang sala na minsan ay naging isang masayang kastilyo ng mga kumot ay naging isang korte. Si Kael ang hukom, si Carmela ang tagausig, at si Hiraya ang nasasakdal, nakatayo sa gitna, nag-iisa at walang kalaban-laban. Dinala ni Kael ang kambal sa kanilang silid at mahigpit na ipinagbilin sa yaya na huwag silang palabasin. Pagbalik niya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong galit. Ang bawat galaw niya ay mabagal, sinadya, na lalong nagpapakaba kay Hiraya. Explain, sabi ni Kael. Isang salita. Hindi isang tanong, kundi isang utos. Kael, pakinggan mo ako. Pagsusumamo ni Hiraya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakalak ang pinto ng kwarto ko. Hindi ko alam kung paano, pero hindi ako makalabas. Hindi ko sila iiwanan. Alam mo yan. Alam ko, isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Kael. Ano ba talaga ang alam ko tungkol sa'yo, Hiraya? Ang alam ko lang ay ang mga kasinungalingan mo. Naglakad siya papunta sa kanyang mesa at may kinuha, isang folder. Ang parehong folder na naglalaman ng kontrata na pinirmahan ni Hiraya noong unang araw niya. Ngunit ngayon, may mga bago itong laman. Ibinagsak niya ito sa lamesa sa harapan ni Hiraya. Nagkalat ang mga papel, mga printout ng mga artikulo sa balita, isang kopya ng police report, at sa ibabaw ng lahat, ang kopya ng kasong isinampa ni Carmela. Little Sparks Academy, sabi ni Kael. Ang bawat salita ay parang yelo. Pamilyar ba sa'yo ang pangalang yan? O isa na naman yan sa mga bagay na nakalimutan mong banggitin? Napatingin si Hiraya sa mga papel. Nakita niya ang kanyang mukha sa isang luma at malabong larawan sa dyaryo. Nakita niya ang kanyang pangalan na paulit-ulit na binabanggit kasama ng mga salitang pabaya at walang malasakit. Ang multo ng kanyang nakaraan, ang bangungot na pilit niyang tinatakasan, ay narito na. Hinahabol siya. At ngayon, nahuli na siya nito. Hindi ganyan ang nangyari, mahina niyang sabi. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Aksidente ang nangyari. Iniligtas ko ang lahat ng bata. Iniligtas? Putol ni Kael. Ang kanyang boses ay biglang tumaas, puno ng sakit at galit. Isang bata ang nasaktan. Paano kung ang anak ko ang nandoon? Paano kung si Tala o si Sinag ang nasunog dahil sa aksidente mo? Pero hindi ganoon. Sapat na. Sigaw niya at sa sobrang lakas, bahagyang napaatras si Hiraya. Nagsinungaling ka. Pumasok ka sa bahay na ito. Sa buhay ng mga anak ko, dala-dala ang isang madilim na sikreto. Pinagkatiwalaan kita. Ang salitang pinagkatiwalaan ay tumusok sa puso ni Hiraya na parang isang kutsilyo. Naalala niya ang mga sandaling nagkatinginan sila, ang init ng kamay nito sa kanyang balikat, ang halik sa gitna ng unos. Ang lahat ng yon ay kasinungalingan din pala. Pinagkatiwalaan mo ako? Mapait niyang sagot. Isang kislap ng tapang ang lumitaw sa gitna ng kanyang sakit. O ginamit mo lang ako, Kael? Ginamit mo ako para ayusin ang mga anak mo, para hindi mo na kailangang harapin ang sarili mong pagkukulang bilang ama. Ang katotohanan sa kanyang mga salita ay tumama kay Kael. Ngunit ang sakit at takot sa loob niya ay masyadong malakas, mas madaling magalit, mas madaling manisi. Ang pagkakaiba natin, Hiraya, sabi ni Kael,
Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at walang awa. Ay ako, inaamin ko ang mga pagkakamali ko. At ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang papasukin ka dito. Kael, please. Lumapit siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay madilim at hindi na mabasa. You are a liability, isang panganib sa mga anak ko. Huminto siya at ang mga sumunod niyang salita ay siyang tuluyang dumurog sa lahat ng natitira sa puso ni Hiraya. You were a mistake, isang pagkakamali. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Iyon lang pala ang tingin sa kanya. Isang pagkakamali na kailangang itama. Umalis ka na. Utos ni Kael. Tumalikod na ito. Na para bang hindi na niya kayang tingnan pa si Hiraya. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na sa pamamahay ko. Hindi na gumalaw si Hiraya. Ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa sahig. Ang kanyang isip ay ayaw tanggapin ang nangyayari. Hindi mo ba narinig? Sabi ni Kael, hindi pa rin lumingon. Get out. Sa isang sulok, si Carmela ay nanonood. Isang bahagyang, halos hindi makitang nangiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Dahan-dahan, tumalikod si Hiraya. Ang bawat hakbang paakyat sa hagdanan ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Pagpasok niya sa kanyang silid, kinuha niya ang kanyang bag at walang ganang inilagay ang iilang damit niya. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang maliit na bagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang maliit na korona na gawa sa mga bulaklak ng gumamela. Ang regalong ibinigay sa kanya ni Tala nung nagpiknik sila. Dinampot niya ito. Ito na lang ang natitira sa kanya. Habang pababa siya, naririnig niya ang mahinang pag-iyak mula sa silid ng kambal. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang yakapin sila sa huling pagkakataon at sabihing hindi niya sila iiwan. Ngunit paano niya sasabihin iyon kung ngayon ay itinataboy na siya palayo? Pagdating niya sa pinto, bumubuhos na naman ang ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanya. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Kael na nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod pa rin sa kanya. Isang madilim na silueta laban sa kulay abong kalangitan. Mula sa bintana sa itaas, nakadungaw sina Tala at Sinag. Ang mga ngiti na unti-unti nang bumabalik sa kanilang mga mukha ay naglaho na naman. Ang kanilang mga mata na nagsisimula ng magkaroon ng kislap ay muling naging blangko at walang buhay habang pinapanood nila ang pag-alis ng babaeng nagturo sa kanila kung paano muling ngumiti. Lumabas si Hiraya sa malaking tarangkahanan ng Hacienda Dalisay at naglakad sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Walang payong, walang direksyon. Ang bawat patak ng ulan ay parang luhang hindi niya mailabas. Nang makalayo na siya, sa isang madilim at walang katao-taong kalsada, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod siya sa basang semento at doon, sa wakas bumuhos ang lahat. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, ng panghihinayang, ng kawalan ng katarungan. Isang iyak para sa mga batang iniwan niya. Isang iyak para sa sarili niyang nadurog na puso. Sa loob ng hacienda, si Kael ay sumuntok sa pader. Ang sakit sa kanyang mga kamao ay hindi maihahambing sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Ngunit ang galit na kanyang naramdaman ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakakilabot na pakiramdam. Isang nakabibinging kahungkagan. Lahat ay nawala. Lumipas ang 3 araw. 3 araw ng katahimikan na mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang Hacienda Dalisay ay bumalik sa dati nitong estado, isang magandang kulungan na puno ng mga multo. Ngunit ngayon, mas malala. Dahil natikman na nila ang liwanag at ang pagbabalik sa dilim ay 100 beses na mas masakit. Si Kael ay nagkulong sa kanyang trabaho. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tama.
na ang pagtataboy kay Hiraya ay isang kinakailangang sakripisyo para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ngunit ang bawat numero sa kanyang screen, bawat email na kanyang binabasa ay walang kabuluhan. Ang kahungkagan sa kanyang dibdib ay hindi kayang punan ng kahit anong yaman. Sa hapagkainan, ang eksena ay isang larawan ng kalungkutan. Si Carmela ay sinusubukang pasayahin ang mga bata, ngunit ang kanyang mga ngiti ay hindi abot sa kanilang mga mata. Si Tala at Sinag ay muling naging mga manikang porselana. Hindi sila nagsasalita, halos hindi sila kumakain. Ang tanging bagay na hawak ni Tala sa lahat ng oras ay isang maliit na manikang gawa sa retaso. Ang huling bagay na iniwan ni Hiraya sa kanyang kama bago ito umalis. "Tala baby, eat your vegetables," sabi ni Carmela. Ang kanyang boses ay pilit na pinapasaya. Hindi gumalaw si Tala. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa manika, na para bang doon nakasalalay ang kanyang buong mundo. Naiinis na tiningnan ni Kael ang eksena. Ang galit niya kay Hiraya ay unti-unting napapalitan ng isang mas malalim na galit. Galit sa sarili. Ginawa niya ang lahat ng ito para protektahan sila. Ngunit sa itsura nila ngayon, tila mas napahamak pa niya sila. Ang gabi ang pinakamalala. Dati, ang mga bangungot ni Sinag ay ginigising ang buong bahay. Ngayon, ang kanyang mga bangungot ay tahimik. Nagigising si Kael sa gitna ng gabi at sa pagdaan niya sa silid ng anak, naririnig niya ang mahinang paghikbi. Isang pag-iyak na walang tunog na mas masakit pakinggan. Sa ikatlong gabi, hindi na niya natiis. Ang imahe ng kanyang umiiyak na anak at ang blangkong mukha ni Tala ay sumusunog sa kanyang isipan. Pumasok siya sa kanyang opisina, hindi para magtrabaho, kundi para maghanap ng sagot. Isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Isang tanong na paulit-ulit niyang iwinawaksi. Bakit nakalak ang pinto ni Hiraya? Binuksan niya ang kanyang laptop at hinanap ang security footage mula sa araw ng aksidente. Una niyang pinanood ang video mula sa kamera sa hardin. Nandoon nga, malinaw. Si Tala na lumalapit sa pool. Ang scarf ni Hiraya na nakasabit sa gate. Ang lahat ng ebidensya ay naroon. Nagpapatunay na tama ang kanyang desisyon. Ngunit hindi pa rin siya mapakali. Hinanap niya ang footage mula sa kamera sa pasilyo sa itaas, kung nasaan ang mga silid. Itinuon niya ito sa tapat ng pinto ni Hiraya. Pinanood niya. Nakita niya si Carmela at Hiraya na naglalakad papunta sa playroom. Pagkatapos ng ilang minuto, nakita niyang lumabas si Carmela, hawak ang scarf. Ngunit bago ito tuluyang umalis, may ginawa itong isang maliit, halos hindi kapansin-pansing galaw. Huminto ito sa tapat ng pinto ni Hiraya at gamit ang isang maliit na piraso ng metal na kinuha nito mula sa kanyang bulsa, maingat ngunit mabilis niyang isiniksik ito sa mekanismo ng seradura sa labas. Pagkatapos, naglakad na ito palayo na parang walang nangyari. Inulit ni Kael ang video. At inulit pa. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nanlamig. Isang sinadyang pagkilos, isang bitag. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang isa pang video feed. Ang isa na nakatutok sa may gazebo, malapit sa pool. Muli niyang pinanood ang pagdating ni Carmela kasama si Tala. Nakita niya kung paano nito maingat na inilagay ang music box sa loob ng pool area. Nakita niya kung paano nito sinadyang iwan na nakaawang ang gate. At ang pinakakilabot sa lahat, nakita niya itong nagtago sa likod ng isang halaman, naghintay ng ilang segundo. At pagkatapos ay sumigaw na parang isang tunay na biktima. Ang lahat ay kasinungalingan. Isang kalkuladong plano, isang masamang pagtatanghal. At siya ang naging pinakamadaling lokohin na manonood. Ang galit na naramdaman niya noong mga nakaraang araw ay walang-wala kumpara sa apoy na biglang nagliyab sa kanyang dibdib. Isang apoy ng matinding pagsisisi at nagngangalit na galit.
Dala ang tablet kung saan tumatakbo ang video, lumabas si Kael sa kanyang opisina. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at may layunin. Naabutan niya si Carmela sa sala, nagbabasa ng isang fashion magazine na para bang siya ang reyna ng bahay. Hindi nagsalita si Kael. Inihagis niya ang tablet sa maliit na mesa sa harapan nito. Ang tunog ng pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa screen, paulit-ulit na tumatakbo ang video ni Carmela habang sinisira nito ang seradura ng pinto ni Hiraya. Tumingala si Carmela, ang kanyang mukha ay biglang namutla. "Kay Kael, anong, wag ka nang magsalita," sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nakakakilabot. "Tapos na ang pag-arte mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Isa lang ano, Carmela?" Tanong ni Kael, dahan-dahang lumalapit. "Isang pagkakamali? Katulad ng aksidente sa pool? Katulad ng pagkakataon na ikaw pala ang nagsampa ng kaso laban sa kanya noon?" Natigilan si Carmela. Ang kanyang maskara ng pagka-inosente ay nagsimulang mag-crack. "Ginawa ko lang yon para protektahan ang pamangkin ko. At ginawa ko ito para protektahan ka." "Protektahan ako?" Isang mapanganib na tawa ang kumawala kay Kael. "O para makuha mo ang lahat ng gusto mo?" Doon na sumabog si Carmela. Ang lahat ng inggit at galit na matagal na niyang itinatago ay lumabas. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay naging pangit dahil sa puot. "At kung ganoon nga, ano ngayon? Palagi na lang si Ate Liana. Siya ang maganda. Siya ang matalino. Siya ang nakakuha sa'yo. Sa yaman na ito. Sa buhay na dapat ay sa akin. At kahit noong namatay na siya, ang anino pa rin niya ang sinusunod mo. Tapos darating ang isang basahan na katulad ng Hiraya na yon at makukuha niya lahat ng atensyon mo? Hindi. Hindi ako papayag. Ako dapat ang narito. Ako dapat ang nag-aalaga sa mga bata. Ako." Bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Kael, hindi lang dahil sa kasamaan nito, kundi dahil sa katotohanang nagpagamit siya sa kasamaang iyon. Ginamit ni Carmela ang kanyang kalungkutan at takot laban sa kanya. "Get out," mahinang sabi ni Kael. "Ano?" "Sinabi ko, lumayas ka," sigaw ni Kael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. "Kunin mo ang mga gamit mo at wag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa mga anak ko habang buhay. You dare use my wife's memory for your own twisted games. Lumayas ka bago pa kita makalimutang kapatid ka niya." Napaatras si Carmela, takot sa unang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Kael. Ito na ang katapusan. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang hagdanan. Naiwan si Kael na nakatayo sa gitna ng sala, humihingal, nanginginig sa galit. Ngunit habang nawawala ang galit, isang mas malakas na emosyon ang pumalit. Pagsisisi. Isang napakalalim at nakalulunod na pagsisisi. Ano ang kanyang nagawa? Itinaboy niya ang nag-iisang taong nagbalik ng liwanag sa kanilang buhay. Sinaktan niya ito. Hinusgahan. Ipinahiya. Ang imahe ni Hiraya na nakaluhod sa gitna ng ulan ay bumalik sa kanyang isipan. Kailangan niyang itama ito. Kailangan niyang hanapin si Hiraya. Pero saan? Saan siya pupunta? Wala siyang alam tungkol sa buhay nito. Pagkatapos, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang pag-uusap nila sa hardin. Ang kwento ni Hiraya tungkol sa isang lugar na malapit sa kanyang puso. Isang lugar kung saan siya nagboboluntaryo noon. Isang ampunan, kanlungan ng mga munting bituin. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang kanyang susi ng sasakyan at tumakbo palabas ng pinto patungo sa gabi. Dala ang isang desperadong misyon, ang hanapin ang babaeng winasak niya at umasang hindi pa huli ang lahat para humingi ng tawad. Ang kanlungan ng mga munting bituin ay malayong-malayo sa Hacienda Dalisay. Ang mga pader dito ay hindi gawa sa mamahaling bato, kundi sa lumang semento na puno ng mga guhit ng Crayola.
Ang amoy sa hangin ay hindi amoy ng mamahaling pabango, kundi amoy ng nilagang gulay, pulbos, at pag-asa. Dito, sa gitna ng ingay at kaguluhan ng mga batang inabandona ng mundo, natagpuan ni Hiraya ang isang uri ng kapayapaan. Bawat yakap na ibinibigay niya, bawat sugat na kanyang ginagamot, bawat kwentong kanyang binabasa ay isang paraan para gamutin din ang sarili niyang sugatan na puso. Ngunit may isang bata na tila hindi niya maabot. Si Liab, isang 8 taong gulang na babae na may mga matang puno ng apoy at galit sa mundo. Si Liab ang laging nangunguna sa gulo, ang laging sumusuway, ang laging handang tumakas. Isang hapon, nahuli ni Hiraya si Liab na paakyat sa pader sa likod ng ampunan. May daladalang isang maliit na bag. Hindi siya sumigaw o nagalit. Dahan-dahan lang siyang sumunod. Nang makarating si Liab sa labas, sa isang maalikabok na eskinita, nagulat ito nang makitang nakaupo si Hiraya sa isang malaking bato, tila naghihintay. "Saan ka pupunta?" Mahinahong tanong ni Hiraya. "Wala kang pakialam," sigaw ni Liab, handa nang tumakbo. "Alam ko," sabi ni Hiraya. "Pero kung tatakbo ka, sasamahan kita. Mahirap mag-isa sa daan." Natigilan si Liab, naguguluhan. "Bakit mo ko sinusundan? Bumalik ka na doon." "Ayoko," simpleng sagot ni Hiraya. "Dito lang ako, sa tabi mo." Umupo si Liab sa lupa, malayo sa kanya, at niyakap ang kanyang mga tuhod. "Lahat naman kayo, iniiwan din ako sa huli." Isang kirot ang naramdaman ni Hiraya, isang pamilyar na kirot. Tumingin siya sa malayo. "Oo, masakit maiwan," bulong niya, na para bang kinakausap ang sarili. "Napakasakit, pero nandito pa rin ako ngayon. At nandito ka." Sa sandaling iyon, sa gitna ng alikabok at katahimikan, isang koneksyon ang nabuo. Isang pag-unawa sa pagitan ng 2 kaluluwang kapwa na karanas ng pag-iwan. Habang naglalakad sila pabalik sa ampunan, isang itim at pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng gate. Ang puso ni Hiraya ay biglang kumabog na parang isang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kapayapaang kanyang naramdaman ay biglang naglaho, napalitan ng takot, galit at isang pananabik na pilit niyang itinatanggi. Bumukas ang pinto ng sasakyan. At mula dito, lumabas si Kael Dalisay. Ang kanyang mamahaling suit ay tila wala sa lugar sa simpleng kapaligiran. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mukha ay pagod. At sa kanyang mga mata, wala na ang lamig at awtoridad. Ang nakita ni Hiraya ay isang lalaking nawawala. Nakatayo lang si Kael sa di kalayuan. Tinitingnan siya na para bang hindi nito alam kung paano magsisimula. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, pagsisisi at isang emosyon na hindi pa nakikita ni Hiraya sa kanya dati. Hiya. Ngunit hindi si Kael ang nagpatigil sa mundo ni Hiraya. Ang bumukas na pinto sa likuran ng sasakyan ang nagpatigil dito. "Miss Hira," isang maliit na boses, at pagkatapos, isa pa. "Miss Hira," sinatala at sinag. Tumakbo sila. Hindi isang simpleng takbo, kundi isang desperadong pagtakbo na para bang ang buhay nila ay nakasalalay dito. Ang kanilang mga muka ay basang-basa sa luha. Nakalimutan ni Hiraya ang lahat. Nakalimutan niya si Kael, ang sakit, ang pagtataboy. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang 2 munting bituin na tumatakbo papalapit sa kanya. Automatiko siyang napaluhod sa lupa, ibinuka ang kanyang mga braso. Ang pagtama ng kanilang maliliit na katawan sa kanya ay isang malakas na pagsabog ng emosyon. Niyakap nila siya ng napakahigpit. Ang kanilang mga hikbi ay naririnig sa buong paligid. "Huwag mo na kami iwan," iyak ni Tala. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa leeg ni Hiraya. "Please, Miss Hira, uwi na tayo," sabi ni Sinag. Humahagulgol. Niyakap sila ni Hiraya pabalik, ang sarili niyang mga luha
ay dumadaloy na walang tigil. Shh! Nandito na ako. Nandito na ako. Paulit-ulit niyang bulong habang hinahaplos ang kanilang mga buhok. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang lumapit si Kael. Bawat hakbang niya ay tila may bigat. Huminto siya sa harapan nilang tatlo. At doon, sa harap ng mga inabandonang bata ng kanlungan, sa harap ng babaeng winasak niya, ginawa ni Kael Dalisay ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya. Lumuhod siya. Ang makapangyarihang bilyonaryo ay lumuhod sa alikabok. Hiraya, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Tumingala si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Naging duwag ako. Pagpapatuloy ni Kael, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ginamit ko ang pera at kapangyarihan para takasan ang pagiging ama. Ginamit ko ang galit para pagtakpan ang sarili kong takot. At sa proseso, sinaktan ko ang nag-iisang taong nagturo sa akin kung paano muling maging tao. Sinaktan kita. Hindi ako nandito para bawiin ka bilang empleyado, sabi niya. Sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Wala akong karapatan. Nandito ako para humingi ng tawad at para magmakaawa. Para sa isang pagkakataon. Isang pagkakataon na itama ang lahat ng pagkakamali ko. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang hikbi ng mga bata. Tiningnan ni Hiraya si Kael. Ang lalaking minsan ay tiningala niya. Pagkatapos ay kinasuklaman at ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan, wasak at nagsusumamo. Tiningnan niya si Natala at Sinag na mahigpit na nakakapit sa kanya, na para bang siya ang kanilang nag-iisang sagwan sa gitna ng karagatan. Ang puso niya ay isang magulong larangan ng digmaan sa pagitan ng sakit ng nakaraan at ng pag-asang hatid ng hinaharap. Naramdaman niya ang pagtulo ng huling luha mula sa kanyang mata. Tumingin siyang muli kay Kael at, sa isang boses na mahina ngunit malinaw, ibinigay niya ang tanong na magpapasya sa kanilang lahat. Bakit kita paniniwalaan? Isang taon ang lumipas. Ang tanong ni Hiraya ay hindi sinagot ni Kael sa pamamagitan ng mga salita. Sinagot niya ito sa pamamagitan ng gawa. Hindi niya hiniling kay Hiraya na bumalik sa hasyenda. Sa halip siya ang pumunta sa mundo ni Hiraya. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, dumidiretso si Kael sa kanlungan ng mga munting bituin. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang simpleng voluntaryo. Siya ang nag-aayos ng mga sirang upuan. Siya ang nagtutulak sa duyan. Siya ang nagbabasa ng mga kwento sa mga batang hindi niya kaano-ano, kasama ang kanyang sariling mga anak na laging nakakapit kay Hiraya. Ipinakita niya, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng presensya. Ipinakita niya na handa siyang manatili. At dahan-dahan, ang mga pader sa paligid ng puso ni Hiraya ay muling gumuho. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa isang marahas na unos, kundi dahil sa isang matiyaga at mainit na sikat ng araw. Ngayon, ang Hacienda Dalisay ay hindi na isang malamig na mansyon, ito ay isang tahanan. Ang dating katahimikan ay napalitan na ng ingay, ang ingay ng tawanan ni Natala at Sinag, ang tunog ng pagtugtog ng piano ni Kael, at paminsan-minsan ang masayang sigawan ng mga bata mula sa kanlungan na dumadalaw tuwing Sabado. Sa isang sulok ng malawak na hardin, nakatayo ngayon ang isang maliit ngunit magandang gusali, ang bagong wing ng kanlungan ng mga munting bituin. Isang pundasyon na itinatag ni Kael at Hiraya, hindi bilang isang gawaing pangkawanggawa, kundi bilang isang pangako. Sa loob ng opisina ng pundasyon, abala sina Kael at Hiraya sa pag-interview ng mga bagong social worker. So, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang katangian ng isang taong nag-aalaga ng bata?
Tanong ni Hiraya sa aplikante. Ang kanyang boses ay may kumpiyansa at init. Habang nagsasalita ang aplikante, hindi napigilan ni Kael na titigan si Hiraya. Hindi na siya ang babaeng takot at puno ng pag-aalinlangan na una niyang nakilala. Sa harapan niya ngayon ay isang babaeng buo, isang babaeng natagpuan ang kanyang lakas sa pagtulong sa iba. At mahal na mahal niya ito. Perfect, sabi ni Kael nang matapos ang interview. Tawagan na natin siya. Teka, hindi pa natin natatanong ang opinyon ng ating special consultant. Nakangiting sabi ni Hiraya. Mula sa likod ng pinto, sumilip ang isang pamilyar na mukha. Si Liab, na mas masayahin na ngayon, ay nakatira na sa hasyenda tuwing weekend bilang bahagi ng foster care program na sinimulan nila. Okay siya, Tita Hira, sabi ni Liab, kumakain ng mansanas. Mukha siyang marunong makipaghabulan or. Nagtawanan silang lahat. Nang gabing iyon, pagkatapos ihatid ang mga bata sa kani-kanilang silid, nakatayo sina Kael at Hiraya sa balkonahe, nakatingin sa kalangitan na puno ng mga bituin. Sino ang mag-aakala? Bulong ni Hiraya. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Kael, na ang isang kontratang puno ng mga bawal na patakaran ay magdadala sa atin dito. Niyakap siya ni Kael mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa ulo ni Hiraya. Iyon ay dahil sinira mo ang lahat ng patakaran ko. Hindi, pagtatama ni Hiraya. Sinunod ko lang ang nag-iisang patakaran na mahalaga, ang manatili. Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw mula sa kanlungan. Lahat tayo, Kael, may kanya-kanyang sugat. Akala ko noon, ang pag-alis at pagtakas ang solusyon. Pero tinuruan mo ako at ang mga bata na ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa sandaling magpasya kang manatili at harapin ang sakit, hindi mag-isa, kundi kasama ang mga taong nagmamahal sa'yo. Humarap si Kael sa kanya, marahang hinawakan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Akala ko noon, ang kailangan ko ay isang taong aayusin ang pamilya ko. Hindi ko alam na ang kailangan ko pala ay isang taong aayusin ako. Hindi kita inayos, Kael, sagot ni Hiraya. Tinulungan lang kitang hanapin ang mga piraso na matagal mo nang itinago. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ang kanilang mga labi ay muling nagtagpo. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa o pag-aalinlangan tulad ng dati. Ito ay isang halik na puno ng kapayapaan, ng pagtanggap, at ng isang pangako na panghabambuhay sa di kalayuan, sa hardin, isang saranggola na gawa ni Natala at Sinag ang nakasabit sa isang sanga. Mayroon itong 4 na figura na iginuhit, isang tatay, isang nanay, at 2 maliliit na bata na magkahawak kamay. Sa ilalim nito, sa sulat ng isang bata, nakasulat ang mga salitang, ang ating kanlungan. Hindi nila kailangan ng isang perpektong pamilya. Ang kailangan lang nila ay ang isa't isa. At iyon ay higit pa sa sapat. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya, Kael, Tala, at Sinag. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa tapang na manatili, sa kakayahang magpatawad, at sa pag-ibig na kayang paghilumin kahit ang pinakamalalim na sugat. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay simple lang. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagbabago sa isang tao, kundi sa pagiging liwanag niya sa gitna ng kanyang kadiliman. Ang pagpapakita at pananatili sa tabi ng isang tao sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, ang pinakadakilang regalo na maibibigay natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon ng ating kwento ngayong hapon. Ano pong masasabi ninyo sa paglalakbay ni Hiraya at Kael? At anong uri naman ng kwento
ang gusto ninyong marinig sa susunod, i-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!